Guys, ito nga pala yung simpleng celebration ng aking kaarawan. Kasama ko nga palang nag-celebrate dito ang aking fiancé at ang dalawang anak niyang lalaki. 32 taong gulang na nga pala ako sa araw na to. Pag-uwi ko nga pala sa bahay galing sa trabaho nagulat na nga lang ako bigla. Kasi meron na kaming Christmas tree at mga Christmas light. Nalalapit na nga kasi yung Pasko. At kahit na nga hindi mo ramdam yung Pasko dito sa Japan nagse-celebrate pa rin kami kasi Pinoy naman tayo. Pero ibang-iba talaga yung Pasko sa Pilipinas kaysa dito sa ibang bansa. Kahit na nga malamig talagang hindi mo talaga ramdam. At speaking of Christmas, meron kaming pasok sa trabaho kahit Pasko. So si fiancé nga pala pauwi pa lang galing sa trabaho. At sabi niya siya na nga daw dadaan sa supermarket para bumili ng makakain namin. So habang ang hinihintay ko siya sinetap ko na yung mesa at naglinis na rin ako ng bahay. Yung kakainin nga pala namin ngayon yakiniku, kung tawagin dito sa Japan. Yung ibig sabihin nun grilled meat, pero pwede naman siyang prituhin. Sinetap ko na nga din pala yung paglulutuan namin, at sakto naman kadadating lang ni fiancé. Mukhang pagod na pagod nga siya, kaya naman sinalubong ko siya ng yakapsul at kispirin. At ayan na nga pala yung mga pinamili niyang karne. Talaga naman nakakagutom kasi nga naman napakasarap ng mga karne dito sa Japan. At ayan nga pala meron din siyang biniling Wagyu beef. Yan nga pala yung pinakamasarap na karne dito sa Japan. Meron nga din pala siyang biniling dila ng baka, hormones, hipon at marami pang iba. Ang dami, grabe. Kaya naming ubusin lahat to. Nagpaluto nga din pala siya ng pansit para long life. At bumili na nga din pala siya ng cake. Alam nyo ba yung Japanese ng cake is keki? Kaya shoutout sa mga mahilig kumain ng keki. At ayan na nga pala yung in-order niyang pansit. Napakasarap niyan. At bumili na nga din pala siya ng mga kimchi. Alam nyo, yung yakiniku is parang samgyeopsal siya. Version nga lang siya ng Japanese. At ayan nga pala si fiancé. Busy siya sa pag-aasikaso ng aming kakainin. At i-ready ko na nga din pala tong mga sweet corn na aming piprituhin mamaya. Ang gagawin ko lang dyan hatiin ko lang siya sa 4. Masarap din kasing kainin yan kapag nag-yakiniku. Pampatanggal ng umay. Bukod nga din pala sa mais meron nga din pala kaming mushroom. Hinugasan ko lang to ng mabuti at tatanggalin ko lang yung mga tangkay para madali na siya kapag piprituhin. At ayan na nga pala kumanta na kami ng happy birthday. At yan na nga pala yung mga anak ng aking fiancé. Binata na nga pala sila. Hindi nga din pala sila mahirap pakisamahan. Ang ginagawa ko lang kasi nakikipagtropa lang ako sa kanila. Tito Kelly nga pala yung tawag nila sa akin. At yan na nga pala binlow ko na yung cake ko. Nakakatuwa nga kasi nung bata ako never ako nagkaroon ng cake tuwing birthday ko. Pero wala namang problema yon. Mahirap lang naman kasi kami. Pero ang sarap lang kasi sa pakiramdam na dati galing ka sa hirap at ngayon unti-unti ka nang nakakaluwag ng kaunti. Na yung mga nakakain mo na yung mga gusto mo, yung mga akala mong pang mayayaman lang na pagkain nakakain mo na ngayon. Yung mga bagay na hindi ka nagkaroon ng bata ka nabibili mo na ngayon. Talagang yung cycle ng buhay parang gulong. Umiikot. Kaya kung dati kang mahirap hindi naman habang buhay na mahirap ka. Talagang napakabuti talaga ni God at ibibigay talaga yung para sa inyo. Magtiwala ka lang at magdasal ka lang lagi. Gawin mong motivation yung mga pinagdaanan mo sa buhay. At kahit gaano pa kahirap ang buhay, huwag mong kakalimutang ngumiti at tumawa. So kung saan-saan na nga pala tayo napunta. So yan na nga pala yung simpleng celebration ng aking kaarawan. Maraming salamat sa inyo.